Actually, parang yan yung debate about sa diploma o diskarte, di ba? Kasi siyempre may mga iba na diploma, may mga iba naman diskarte. So why not, wag mo siya lang pag-awayin. Gawin mo silang hybrid. Combine mo sila. Kumbaga, kung kaya mo na may diploma, at the same time may diskarte ka, mas magiging advanced ka, di ba? Kumbaga, when it comes to sa business naman natin, sa restaurant business natin, ano yung pwedeng i-apply na system sa business na makakatulong? Kumbaga parang, siyempre, kung business owner ka naman, ano pa yan, you're open for continuous improvement. Yung kumbaga siyempre, ayaw mo naman may stock. Parang gano'n, di ba? Gusto mo ma-improve, gusto mo lumaki. So, kumbaga, maraming mga factors to consider talaga and adjustment, di ba? Pero ang bottom line kasi dyan, the real question is, profitable ba talaga yung business ko? At meron ba ako na-retain na loyal customers? Kasi pag yun ay nasagot mo ng yes, yung sa scaling ng business, magiging madali na siya eh. Bakit ka mo? Kumbaga sa e-commerce business, may winning product ka na. Alam mo ganun? So, sa restaurant business, winning product mo yung ano mo eh. Ang sasarap ng mga luto mo, mga pagkain mo, tama? At the same time, yung customer service na doon, yung magandang ambience na doon, very cozy, di ba? Parang you feel like, ang sarap. You feel like nasa bahay ka na ang ganda, maliwalas, di ba? Yung gano'n. So, kumbaga, customer experience, excellent. Kaya nga meron kang naging platinum reward, di ba? Parang 25 out of 10. Kumbaga parang, yun lang naman yung ini-aim talaga natin sa totoo lang. Pero syempre, gusto natin mas mag-expand pa yung business. Pero, since, napatunayan natin na talagang the product itself, the best, customer service, the best, ang parang, paano na lang natin siya i-scale yung business natin. At the same time, paano tayo yung delegation, paano natin tanggalin yung lahat ng nagiging stressful for you para makapag-isip ka pa ngayon for expansion. Kasi parang siyempre kung ikaw lahat din nag-iisip, parang gano'n, sa marketing ikaw, sa product development ikaw, sa partnership ikaw, yung ang dami mo mga iniisip, total operation ng ikaw lahat, parang gano'n. So parang dahil sobrang contained ka na sa gano'n, so hindi ka na halos makakapag-isip ng how to scale your business or expand. Dahil dun pa lang sa total operation ng business mo, parang ka na doon, overwhelmed ka na sa gano'n. Di ba, no? So, kumbaga, ito yung discussion natin is parang we're helping each other parang to cite some points na how to really parang adjust or ano yung mga kailangan natin gawa ng parang action plan. Diba? Kasi profitable business mo eh. Tinatangkilik ng mga tao eh. Talagang, alam mo yun, dinadayo pa, ganyan. Pero, behind the scene, ikaw yun talagang napaka-stressful, ano yun, ganyan. Kahit pasabihin natin, okay yung business ko, talagang nakikilala, marami tumatangkilik, ganyan. Pero, bilang business owner, affected yung health mo. Ano gano'n? Mental health, physical, diba? Kaya kung mga parang ngayon, syempre, in the business kasi, the most important asset is ikaw. Ikaw yun eh. Ikaw yung pinaka-importante. Pag ikaw yun wala na. Diba? So, ibig sabihin, kailangan, syempre, alam naman natin yung top priority natin to maintain good health and longevity at hindi tayo mabidriven or ma-hospital ng matagal. Kasi imagine mo, what if one day, hindi naman sa bigla tayo na hospital dahil sa sobrang stress natin, sobrang pagod natin. Tapos, 1 linggo tayo sa hospital. Tama? So, yung 1 linggo mo sa hospital, maapektuhan ba yung business? Siyempre naman. Bakit? Kasi, yun nga, yung function mo, yung task mo, ay na hindi mo siya na-delegate, na walang ibang gumagawa nun kundi ikaw lang. Pag nawala yung presence mo, so, talagang apektado yung negosyo. Kumbaga parang, habang tayo ngayon ay malakas, profitable naman yung business, parang, paano natin ngayon gagawin yung sistema na pwede mo siyang i-duplicate to someone na, kumbaga, kaya may mga company kapatid. May mga company na may hired sila na, yung CEO mismo hired yun hindi sila yung owner. Hired sila as CEO, hired sila as president.
Na yung owner, wala na sakit ng ulo yan kasi binabayaran ko yung nagbabalis ng negosyo ko. Finance. Oo, siya yung nagpipinan. Siya mismo yung company owner. Pero hindi siya yung president, hindi siya yung CEO na nag-operate ng business. Which is, alam mo yun, pag may multiple business ka na ikaw yung may-ari, tapos may hina-hire ka lang na nagbabalis ng negosyo mo, di ba parang habang nagbabakasyon ka, mayroon kang presidente ng kumpanya mo na nagbabalis ng kumpanya mo, ikaw, hayahay ka. Di ba? Na kumbaga, at the end of the day, ang laki ng income mo. Pero syempre, well compensated din naman yung yung operations manager mo or yung ginawa mong CEO, parang gano'n, no? Yung gano'n. Na parang yun yung inaano ko na kasi kumbaga yung lessons natin, mga learnings natin from the networking business, which really applicable naman siya sa traditional business ito lang. Kasi ang bottom line dyan, how are you going to leverage yourself? Yung talino mo, yung galing mo, yung skills mo na yan, paano mo siya i-leverage? Paano mo siya ma-transfer sa iba? Na para yun nga, pag kahit hindi ka na nandun sa picture, pag kahit wala ka na sa picture sa operation, nag-ooperate pa rin yung business mo, di ba? For me, Yung kasi, ganun. yung leverage kasi, it's lang sa salitang leverage. Ano lang siya kumbaga, parang, kumbaga sa akin, display. Parang, ano siya, yung pag sinabi mong leverage, kailangan mo mag-leverage. Pero, pinaka-basic na talaga doon is through experience. Hindi mo mapapansin na nag-leverage ka eh. Kasi yung experience mo, parang nag-a-unlock ka, nag-a-unlock. Kasi doon sa pumating yung time na, uy, nag-leverage na pala ako. Pero yung sabihin mo, paplanuhin mo siya, parang mag-leverage, hindi eh. Kasi parang yung process, mag-jump ka eh. Ito na mapapakit yung system. Ayun, doon na System na yun. System siya. So, pinakano doon, system talaga. Paano siya Kaya nga yung system, di ba, pagka in-analyze mo ang meaning niyan, it save yourself time, energy, and money. Yung money. Na pag nag-develop ka ng system. Kaya di ba parang, bakit yung franchising ng mga malalaking yung mga fast food chains like yung Jollibee, McDonald's, KFC, bakit sobrang mamahal yan? Kasi built yung system. Yes, sir. Na ang ilang milyon para mag-franchise ka niyan. Ganun din kami. Kami, hindi lang, makikita mo yung business namin, parang hindi naman siya yung parang ganun ka kalaki yan, pero behind the scene, yung mga gastos, malaki yan? sleepless nights, yung mga try and error, bago ka makapag-build talaga ng product, gagastos ka talaga. Yeah. Kaya hindi siya biro. Kaya magsasabi ko pag nag-franchise mo isang tapos parang ang mura niya, parang ang cheap niya, parang hindi worth it yung pagod at saka yung system na i-establish mo ganun. Kaya pala, pag mahal yung franchise niya, ibig sabihin, build na yung system, establish yung system, Yeah, correct. at meron siyang kubuga. That's right. Yun yung parang pinaka. Pero dito naman sa mga business na to, sa business na, actually may mga business kasi na parang katulad ni Jollibee, katulad ni KFC, pag nag-franchise ka, established na kasi sila. Yeah. Nakamahirap kasi yung parang nag-start ka pa lang, parang nagpala yung business mo. Kaya ako, sir, nung time na nag-start ako, parang ang pinaka-worry ko is paano makakapag-build ng system. Correct. Tapos, maraming sa paligid mo na nagtuturo sa'yo na dapat ganito, dapat yan sa mga napapanood mo sa internet, sa mga social media, kasi ang daming, ito yung pinagdaanan namin, yung pala, pag pala nag-build ka ng system, merong nakadesign para sa'yo. Yun kasi nakadesign para sa kanila. Sa kanila nag-work yun. But hindi pwedeng mag-work sa kanila, mag-work yun sa akin. Yeah. So, ang pagdaan mo talaga, yung pag-develop ka ng system at saka ng is talaga mag-uugat siya dun sa proseso tinatayuan mo. Yeah. Kasi hindi pwede mo titignan mo lang yung system niya. Ba't siya nag-work yun lang? Sa kanila nag-work yun. Sa akin, kumbaga parang hindi ka pwedeng mag-skip doon. Kailangan mo talagang pagdaanan yung proseso. Kasi pag pinagdaanan mo yung proseso, mas fine, mas talaga siya, kumbaga parang Solid siya. solid. Correct. Alam mo, pag kasi yung minamadali mo siya,
Yeah. Parang ganito lang yung sa mga restaurant. Parang mamimili ka, ano yung gusto mo? Quantity or quality? Quality. So, paano mag-build ang quality kung hindi ka nakakapagkaroon, hindi ka nakakaroon ng quantity, di ba? Parang sinasabi nila na hindi ka nagbe-business kung hindi ka kumikita. Yeah. Paano makikita kung wala ka na, kung wala kang body, kung parang wala kang anong tawag doon? Paano makikita? Sa akin kasi sir, yun doon ako nag-start. Hindi ako nag-ability Quality muna. ng quality ko. Yeah. Yun kasi parang kahit na hindi mo na ako nag-jump doon sa quantity, doon sa quality mo na ako nag-focus, yun ay tatayo para sa akin. Yeah. Yun ay tatayo para sa akin. Kasi kahit nasan ka pumunta, saan ka known na siya eh. Yeah. Diba? Parang yung business, hindi naman daw kailangan dapat known siya. Dapat matagpuan siya. Kung baga Na-discover siya. Discover siya ng own experience mo, ng own parang gano'n. That's right. Ganda na conversation natin. No? Mga kapuso, kapamilya, kapatid. Ano itong practice naman ng podcast natin, di ba? Ating interview. At saka parang din siya, magandang din yung pagkakatiwalaan ka sa mag-tip. Yeah. Bibigyan ka ng tip. That's right. Kasi parang pag maliit lang kasi yung na-handle mo, tapos napalaki mo siya, Yeah. what more pag malaki na siya, mas ma-handle mo siya lalo. So siguro ako, doon ako nag-start. Yung parang pagkakasyahin ko muna kung ano lang yung meron ako ngayon. Tapos, tsaka na ako mag-leverage. Yeah. Diba? Parang ganun. Kasi yung kasi i-aim ko agad yung wala namang masama sa leverage. Yeah. Yung parang pag-aaralan mo, kumikita ba or something. Parang sa akin, credibility first, then after that, kita. Yeah. Correct. Yun na yung pinaka... So, for like 3 years na ang Karaji mga no? So, anong year ka nag-ROI? So, masasabi mo na, nabawi ko na kapital ito. Ano? Maybe siguro, may time frame siya sa totoo yun. Hindi ako pwedeng mag-skip eh. Pero doon sa 3 years na yun? 1 to 5 years. Magbibigyan kita ng time frame sa 1 to 5 years. So, meaning, parang sa 3 years mo ngayon, hindi mo po masasabi na hindi ka pa nag-ROI, gano'n? So, sa 3 years, break-even pa lang talaga. Parang hindi totoo yung sinasabi nila, 1 year, 2 years, kumita na ako, nakuha ko na yung Para kasi yun bulayon. Para sa akin sila, bula. Kasi sa proseso ngayon, hindi ka pa totoong kumita. Hindi yung kita. Kasi ano kung kumita is na naibalik mo na lahat ng puhunan, kumbaga, tubo na lang yung pinapaikot-ikot mo. Pero yung puhunan mo nasa ina. Pero hindi pa nakita yun. Kasi bumalik lang yung pera. Akala kasi na lang iba, nabalik lang yung 100,000 ko, kumita na ako. No? Pero mo lang yun. Kikita pa yun, another year ulit. Parang gano'n. Kasi parang umiikot-ikot lang siya. Cycle lang siya. Yung feeling mo kasi hindi nila naiintindihan na ito ang kita is hindi naman dahil sa bumalik lang yung ROI. Return of investment, hindi yung kita para sa akin sir. Kaya hindi mo masasabi kailan ako nag-ROI. Nag-ROI ako everyday. Kasi balik. Yung cash flow mo, yes. Cash flow ko, ganun. Pero hindi ko masasabi kasi parang hindi ko kasi pag-ROI sa akin, parang nawala na lahat ng kumbaga nabalik na lahat ng puhunan ko. Tapos yung pinanggala ng business ko, yung tubo na lang. That's ROI for me. Pero mostly naman sa traditional business talaga, ikot 5 years to 10 years. 5 years. 5 years to 10 years. Ganun talaga. Doon ko parang talaga siya mapifigure out kung ano ba talagang klaseng kita Yes. ang mag-generate sa business mo. Kung mapupuntas mo Kasi na siya. minsan, hindi naman lahat ng mga taong maraming kumakain, maraming kita. That's the reality in restaurant business. Yeah, hindi lahat ng maraming kumakain, maraming kita. Minsan, hindi mo napapansin, para ka lang nagpapakain, na parang binibigyan ka lang nila ng pambili, tapos nakakain mo sila. Kaya nga, dumarating yung system talaga na dapat, dahil totoo sa mga
restaurant, hindi sila kumikita through dining. Yung magda-dining sila, tapos ano sila, kumikita sila through products. Through product selling. Yung mag-build ka ng product mo, dahil ibibenta mo siya sa market, then magkakaroon siya ng sales. Sales card ko. That's the ano talaga, doon talaga yung kita niya. Para kunyari sa amin, sir, hindi kami kikita sa 10 karigare. Hindi kami kikita sa 3 table, 4 na sisig, di ba? Sa isang pero tinignan mo yung total na gano'n, kumita ako ng 15,000, 20,000 para doon. Pero hindi ako mabubuhay sa 10 karigare. Hindi ako mabubuhay. Volume. So, paano ka magkaka-volume? Yeah. Yun. Dahil in-establish mo na yung product mo, ginawan mo siya ng quality, pwede mo siyang ibenta para magkaroon ako ng sariling product na ibenta sa market. Like, bibigyan ko yung mga resellers, ako yung mga interesado na magbenta ng product ko. Doon mo di-generate yung kita talaga. Hindi talaga sa dining mga walk-in. Parang ito, showroom lang siya. Para sa akin, sir. Pero marami din sa inyo yung mga nag-order like sa mga ground food na. Yes. Marami yung marami. Yun yung doon ka talaga kikita sa restaurant. Through product selling talaga. Hindi, product selling din naman yung food eh. Pag kunyari, nilagay mo siya sa Grab, nilagay mo siya sa take-out, ganyan. Yun yung food. Pero sa dining kasi, gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng tao, gumagamit ka ng gas. Yeah. Pero parang Kaya talagang showroom mo lang yung pinaka-physical store mo, no? Parang gano'n. Yun yung reality ng restaurant. Yung akala ng iba pag puno sila. Puno kami, sir, yeah. Pero, makikita mo doon, yung pinabili mo, kikitain mo lang din. Tapos, pinabukasan, gano'n naman yan. Parang sinasabi mo na nagpapakain ka lang. Parang nag-break even ka lang, ano? So kaya kailangan talaga parang paano mo, ano yung mga kailangan gawin to scale the profit? Kasi kumbaga after, parang at the end of the day, as a business owner, ang primary goal talaga natin, yung profitability ng business natin, di ba? Kumbaga parang, ayaw naman natin maging parang charity business. Kumbaga parang, sinasarapan mo yung luto kasi gusto mo lang silang pagsilbihan. Siyempre, bilang business owner, gusto talaga naman natin kumita, di ba? Akala nila parang sa nagpapagod ka lang. Akala nila parang nagsaseta lang ng, ng energy mo, ng pera mo, na, nag-break even ka lang pala, bakit mo pa nilipagod? Kasi yun yung parang hindi nila papansin. Yun lang yung system na pinipiliin para makapunta ka dun sa leverage na gusto mo. Gusto kita na gusto mo. Kasi bakit? Kapag dito yung mga tao, matitikman nila yung pagkain. Then, until such time na ang dami nang nakatikim, ay then, maglalabas ka na ngayon ng product. Ngayon, kahit anong ilabas mo ng product, dahil nag-known ka na, nakapag-build ka na ng credibility, nakapag-build ka ng quality, kahit kanino mo pa siya may bibili na. Not unlike yung lumabas ako, nag-alok ako ng, para-gym mga, ano ba yung para-gym mga? Parang gano'n, di ba? Usually, kumbaga, parang nag-build mo na ako ng showroom ko, sinitry mo na yung product namin, dahil nanong na siya na masarap. Pag naglabas na ako ng product ko, kumari, si Karikari, ginawa ko na siya frozen. Nagbenta na ako ng mga frozen, butas yung mga sauces niya, mga sauces na namin, yung frozen sisig na pwede mo siyang ibenta kahit kunyari, nandito ka, natikman mo siya, gusto ko siya, makapag-stack ako, gusto ko pag nasa Manila ako, anytime pwede ko natuloy, pwede ko po. So yun yung ginagawa namin na system ngayon, na parang sa susunod, sir, dahil natikman nyo na yung sisig namin, pwede nyo na bumili kahit yung frozen na sisig. Nice. Maganda nga yun. That's a very good idea. Doon yung leverage, that's the product selling. Hindi lang sa dining. Akala kasi nila, sir, hindi ka na restaurant sa dining. No, hindi siya sa dining. Kasi sa dining, kita mo, gastos mo. So, gastos mo, kita mo. Kasi mapunta lang sa office. Marami kasi siyang pupuntahan. Not unlike sa product selling, ano lang siya, parang direct ka siya sa'yo. Wala ka nang babayaran ng tao, wala ka nang gas, wala ka nang ganito, wala ka nang luto. Nabuo mo na yung system na perfect mo na So that's what we call branding, no? Branding yan, That's the third thing. So yung brand ng Taro Jimangan, na makikilala yan.
pwede ka lang pong bumili ng mga Ayun, sir. frozen. Parang kunwari sir, di ba, products nila. na-known siya, gumagawa siya ng content niya sa social media, tapos hindi ilang tao na yung kumain. Yeah. Which is akala nila araw-araw ka na, akala nila ang dami yung kumakain. Kumbaga parang ginawa ko lang sir, nagpakilala lang ako. Yeah. Nagpapakilala lang muna ako. Yeah. Ito muna ako for now. Ah. Yung akala ng tao, andyan ka lang. Pero hindi nila alam, yung mindset mo, iba. Yes. Iba yung gusto kong mangyari. Kasi ito, Malayo. mas malayo yung, Malayo yung ano, project nila. yung Yeah. franchising. Kunyari, bakit na magpa-franchise? Ano na ba yung nagawa mo? Parang sa product, diba? Mag-build ang product pag meron kayo ng testimony. Yep. Yun ang maganda So, ko. pag may testimony kayo na, sir, 3 years na po yung restaurant namin, nag-deliver yung mga kumakain sa amin, ito po yung mga testimony ng mga kumakain. So, doon mag-build yung trust ng mag-franchise sa'yo. Mm. Kaya nga, di ba sir, lahat ng business is kailangan ng testimony. Yep. Tsaka yun, naniniwala din ako sa, sa declaration, power of declaration. Correct. Yes. Ang tanong, madam, nag-off ka ba? Na, Nag-day off ka ba? visa, sir. Oo. Pag hindi na kaya, doon ka na mag-video. So wala ka parang regular na, okay, Wala, wala. every gantong araw, tayo na ako. So talagang napakasipag na business owner, no? Hindi nagpapahinga. Magpapahinga lang pag talagang hindi na kaya. Nagpapahinga ako, sir, kung gusto Grabe, ko na. no? Grabe, oh. Nilagmat ako ng 3 days, 1 week, bibigyan ko muna ng rest sa sarili ko. Pero at least kahit pa paano, naiiwanan ko naman na sila. Kasi yung system naman na naiiwan ko, Oo. na everyday kong tinuturo sa kanila, is na-adapt nila. Oo, Kasi nice. yung ginagawa ko. Kaya nga nandito ako everyday. Kasi para at least, kasi minsan ang empleyado or yung mga staff ko naman, hindi naman sila basta-basta isang click lang, alam na nila eh. Kailangan talaga ikaw muna, meron mo lang yung muna. Yes. Pag nakikita na nila, everyday yung routine, ganito. Nandun sa mga memorize nila. Ngayon, Yeah. dati, hindi kami makapag-operate, hindi ako mamamalengke. Ngayon, sila kaya na nila. Oh, so at least kayo paano? So, Nakakapag-delegate ka na rin, no? Meron na po. Meron na Ayun. sa cashier ko. Dati, hindi ako kasi ako yung mga hawak. Ngayon, Oo. alam na nila yung system ng close sales, paano yung data, paano yung system Yeah, ng oo. sales ng Yung sa sales report nila, gano'n. Sales report Oh, nila. good. Yun pala yun. meron naman na sir. Kaso nga lang, syempre, ikaw pa din yung double check. Hindi naman lahat perfect yung Wala ginagawa namang overnight nila. success. Wala. Double checking is the key. Yeah. Double check. Yun yung minsan nagiging kampante yung mga business owners kasi akala nila pag nakapag-build na sila ng system, okay na. Ayahay na sila. Wala nang monitoring, no? Eh, sinasabi ko sa'yo, sir, hindi pwede. Ah, Hindi ba pwede? dapat may continuous monitoring sa ganun. There's always the right time for everything. Yeah. Yes, that's my motto. Ayan. There's always a right time for everything. Yeah. May right time para umiyak, may right time para mag-enjoy, Yeah. may right time para sa success, Yeah. and may right time sa failure. Yeah. Correct. So, lahat yan may season. So, hindi ko pwedeng, kahit hanggang hindi pa nililin all time naman, sige, ayan na yung time mo for success. Ayan na yung success mo. Ayan na yung promised land mo. Oh, yeah. So, hindi ka pa pwede, sir. Kaya nga sabi nila, hindi to may time frame to na dapat kung sa 3 years naka-ROI ko. Dapat kung sa 3 years nag-leverage ka na. Hindi. There's always the right time. Yun yung Right. motto ko talaga. sir. Wow. Galing. Talaga naman sir eh. Hindi pwedeng pipitasin mo yung prutas hindi pa hinog. Kasi pag pinitas mo yun, hindi ka masasabi sa sarili ko. Yeah. So may possible na hinog siya or tatapon mo lang. Mm. May possible din naman na pwede na. Kaso nga lang, pwede. Yung parang Yeah. hindi siya ganun katamis. Yeah. So sa akin, parang ini-aim ko is dadating din yung season ko. Yung right time ko na ito yung due season ko. Yes. Actually, para siya kumbaga sa farmer. Para ka na nag-harvest din, you know? Yung mga effort mo nung 1 year ka, 2 years ka. Ngayon, 3 years mo, ito na yung parang ano ka na, kahit pa paano, yun na, nakikilala na, tapos nakikita mo yung
magandang changes din sa restaurant mo, di ba? Kasi talagang pagpasok ko kanina, kakaiba na siya. Kung parang nag-level up, gano'n. Pero Nag-level sir, up. di ba parang pag nag-build ka ng business, parang feeling mo wala kang nararating. Parang feeling mo sa sarili mo, hindi enough everyday yung ginagawa mo. Pero hindi mo napapansin, ang laki na, ang layo mo na pala. Kumbaga parang malayo pa pero malayo na. That's the Gano'n. power, yun yung parang power of consistency talaga. Na parang, Yes, oo. sige Lord, gawa lang ako ng gawa. Bahala ka na sa result. That's right. Gawa, kasi gagawa ako. Kasi mahirap naman na hindi mo yung result kay Lord. Wala kang ginagawa. Yeah, oo. Tsaka, Gawa lang ako ng gawa. Mali, tama. Doon oo. ako matututo. Kumbaga try and error talaga. At the end of the day, you're not giving up. Madami So, din akong failure dito sa lahat ng minsan hindi ako nakikinig sa partner ko, na minsan may mga times na nadadapa ako, o dapat yung nursing mo na yun, parang ganito, dapat ganito, ako masyado kampante, masyado akong tiwala. At So- din sa time biglang, boom. pero until now ba parang nagta-trial ka pa ng mga bagong recipe? Oo, Gano'n? sir, ako. Hindi mo ba hindi mo naabutan Kasi na, parang sa totoo lang, ang dami na eh. ang dami na sir. Di ba? Parang kung sa dami na yan, nag-iisip ka pa rin ng ano kayo yung iba pa. Ano kayo yung bago pa pwede magawa ng recipe? Ano yung gano'n? Ang tawag din sa development of products, parang hindi ka pwede makampante. Oo, Kasi talagang- merong tao, meron na magbubukas na mas masarap na sa'yo. Meron pang, Oh. meron mas magaling na sa'yo. Kaya dapat, continuous ka lang. Pero grabe, ang dami na kasi, Dami ang na. dami na yan, tol. Meron pa nga samgyup yan sila eh. May sabog sa kami. Di ba? Ang dami pero... Kasi paano nga, parang ano siya, one-stop shop. Meron kami Kaya nga. events, meron kami buffet, meron kami a la carte, meron kami samgy. Parang 3 business in one place. Kaya nga. Kasi yung buffet, catering, isang business. Sa yun. buffet, hindi kayo bibika. Kasi ano eh, yun ang pinaka-volume eh, sa buffet. Sa volume. Kasi yung sa dining, hindi pa siya. Kaya ang isang maganda doon, yung parang yun nga, you have to really develop a system na franchisable siya. Yes. Kasi the moment na naging franchisable na tong restaurant mo na to, Talaga yan. Ibang level na yun. di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng, sabi ko nga kay sir, hindi Doon mo tayo pwedeng magtutulungan. i-study yung pagiging Correct, success correct. mo. Kasi ano siya, hilaw. Kailangan talagang Kailangan, reading ready kumbaga talaga. para sa diamonds, is, di ba sir, kailangan siyang Build with pressure. build and Talaga, pressure, talaga. tapos sa gold naman, build and fire talaga, Ah. so para makulma ka. So, yun yung parang process ko ngayon. Kasi siyempre nakakasawa yung everyday yan sa luto ko. Bukas magluluto ulit ako, bukas mag-ano ulit. Pagod sir, pagod ulit sir. Pagod siya, sobrang pagod. Kaya kung hindi matatag yung yung isip mo, yung katawan mo, hindi para sa iyo yung restaurant. Kasi everyday everyday talaga sobrang, kasi yung ibang product, kunyari kasi bibili lang ako ng product, kasi ganun ako sa iba, may profit ako. Correct. Si food kasi, papalintikin mo, i-marinate mo, lulutuin mo. Kasi hindi mo pa alam kung may bibili o wala. Yeah. Diba? Ano kasi ang proseso na yun? Ito, one-time process lang siya eh. Yeah. Parang gano'n. Kasi may finished product na. Yan lang yung trabaho. Pero marami namang ma-assense yung mga negosyante sa food business. So, yung iba, nagawa nila, bakit yun? Bakit yun? Yeah. Actually, ano na talaga eh. Ito, ang ganda nga ng maganda mag-develop yung paano to grow franchise. Kasi when it comes to that, ano mo yun, makakatulong mo nun. Diba? Kasi nga, kapag yung negosyo mo naging franchisable na yan, baka na yung system ay applicable na siya, tapos franchisable, Kompleto na siya. then mag-expand yung Kasi business dito mo. yun, parang sabi nga na, hindi pa time, sabi nga ni Lord, hindi mo pa time kasi ang dami pang mahalukat sa'yo. Ang dami pang puputok sa'yo. Parang kumbaga parang sabi ko nga sa'yo, sir, there's always a right time for everything. So, kunyari ngayon, okay yung quality mo, mayabang ka dyan, okay na yan. Eh, paano yung data mo? Eh, paano yung ganito mo? Itong department na to, naayos na rin. Itong department na naayos na rin. So, itong department na to, proud ka pa. Pero hindi naman porket masarap yung pagkain mo, patayo ka siya. Kasi meron times na pag nag-franchise ka, lahat kailangan yung pati mo na para yung data. So, kung hindi mo naayos yung data mo, hindi mo naayos yung system mo, meron ka pang system doon na may room ka pa doon na parang magulo ka, hindi ka pa proud na
build the system. Kasi kailangan mo dumano na yung kung magkano yung profit nila, ano yung gano'n, yung Pinag-aralan. feasibility study talaga, no? Correct. Pag-aaralan mo talaga. Kasi hindi ka pwedeng sunggap ka lang ng sunggap. Tapos in the end of the day, ay, mali pala. Kasi pagka naging okay ito, pwedeng kami na mismo magpo-franchise sa Manila, no? Wala to sa Manila eh. Sir, di ba pag Pampanga lang to eh. na prosper tayo, di ba? Oo. Meron tayo isang Tarajima na branch. Kaya kailangan mag-build yung system na franchisable talaga. Kagaya nun, sir, di ba yung sinasabi ko nga, the quantity will follow if na-reach namin yung quality satisfaction ng mga customers namin. So, every time na kunyari, meron kami magpapag-franchise, yung mga testimony namin na mga interview sa amin, na na-discover yung ano namin, isa na yun sa mag-aan sa amin, na mag-build eh. So, sabi ko nga, ito pala yung sinasabi ng process. Yeah. Kasi dati talaga ay am worldwide ako eh. Ay Sir Sam. At saka hindi kasi before I am worldwide. Kaya, what is your biggest why? Hindi ko naman kayang answer that yun. Pero Ngayon, ngayon, nakuha mo na. Nakuha mo na siya. Yes. Kasi ang hirap pala na sinasabi ng mga mentor, yung mga business mentor na dapat may process ang success. Yes. Hindi lang siya parang, bigay ko yung product. Wala naman ganun. May process siya. Di ba kayo sir, di ba, sa Mikey, nagbuko kayo din kayo. Yeah, kami ngayon, nagtatanim din ulit. Tatanim ulit. Yeah. And ang ako nga, kumbaga parang, kasi as you grow, ayoko na sabihin grow old, bata pa tayo. Pero as you grow sa business kasi, mas nagiging mature ka, di ba? So kumbaga katulad na to, as a mature networker, kumbaga parang how can we collaborate with business owners, Yeah. sa mga traditional business owners. Kumbaga parang, kasi ang bottom line natin dito, gusto natin madagdagan ng income, madagdagan ng profits natin, tayo mga negosyante. Kumbaga kung ano yung mga pwedeng mag-collab tayo, yung pwedeng magawa natin, na pwedeng mag-increase pa yung asset natin, yung kita natin, tama? So we don't mind na gawin yun. Na hindi naman talaga totally parang maapektuhan yung business mo, alam mo yun. Ang maganda pa nga doon ay, magkano nga, yun nga, kakaroon ka na another source ng income mo, na kahit na yung negosyo mo, intact naman siya. Hindi naman siya parang as in maapektuhan. Kumbaga parang mas, sabi pa nga mas mag-expand yung yung reach ng business mo. Kasi unang-una, halimbawa, katulad dito, pag nag-build tayo ng team dito sa buong Pampanga. So lahat ng member na to, ipapaalam namin yung Tara G. Oo. Oo, tapos syempre, yung mga meetings, ay sa iba ka pa mag-meeting. May mga event, di ba? May mga gathering. Kaysa sa iba ka pa magbubook, ito na mismo. Yung parang, kumbaga win-win siya. Talagang magandang collaboration yun. Na kumbaga pa, at the same time, syempre, lahat ng clients mo dito, hindi ka naman mag-hard sell ng barley eh. The fact that they can see the barley na, kasi yung salitang barley kasi sikat na yan eh. Uy, ano yung barley? May barley pala kayo dito, alam mo ganun. So, the moment na maghanap sila, may available product ka dyan, imagine mo yung, ang income mo sa isang box is 400 pesos. Wala kang overheads doon. Pero, in just one product, you earn 400 pesos. So, imagine 10 a.m. until 10 p.m. sa dami ng customers, yun na din. Sabihin natin sa umaga, sa hapon hanggang gabi. Sabihin natin kahit mga 3 box ka na lang. 3 box lang. Sa umaga may bumili isa, sa hapon may isa, sa gabi isa. So magkano profit mo? 400 times 3 ilan? 400 times 3. 1-2. Additional 1-2 per day. Because of just one barley product. So, magkano yung 1-2 na yun in a day? Calculator. Compute mo nga tol. Usapang ano lang yun, usapang barley lang, may isang box lang. Barley pala yun, wala kang kape. Eh, ang maganda kasi na to, hindi mo na kailangan magpaliwanag sobrang technical sa barley. Kasi nga, ang tatanungin lang, parang anong kaibahan ng barley sa ibang barley ganyan. So, mag-extracted po kasi siya. Saka maganda kasi doon mababasa mo yung extracted. Kasi usually po kasi hindi extracted na. Kaya po, isa po ito sa, hindi lang po basta pinopromote din namin, kundi
kami mismo nag-testify talaga. Ang ginagamit kasi namin ito. So, we don't mind na talagang i-share din ito, baka po kasi makatulong din sa iba, especially sa mga customer, na we can freely maka-order kayo dito, ma'am. Yeah. Diba, kaysa sa minsan may ma-order pa tayo ibang brand ng barley ng mga marami kasi mga fake online, mga ganon, diba? So at least dito po, legit po yung bibili nyo. Mga ganon ba? So sa 1-2 per day times 30 days, magkano to? 1-2 times 30 days. So, O di, 36,000. extra 36,000 naman. Walang ibang overheads. Wala namang Dahil lang sa barley. Tama? Ang maganda nun, yung repeat order, na malalaman na nila, yung mga taga-Tara G, ano yan, makakabili ka rin ng barley dyan. Ano, Health conscious video. diba? So, may tendency yung pa nag-reorder sila, babalik din sila, especially sa mga regular customer mo. So, kasabay na rin sa word of mouth nila yun. Yes, Yung gano'n. Tapos, syempre, napaka-importante ng product testimony sa product, naniniwala ka sa product. yeah. Kasi yung ano eh, yung magbibigay sa'yo ng confidence to sell. That's right. Oo. Saka yung result nun, yun magsasalita. Yes. Pero kapag wala ka pa kasing result, is parang Pero naman po Yeah. Pag wala ka pang Pag sariling wala kang story, result, wala sariling kang sariling testimony. result. Yeah. Kaya di ba sir, bakit nahihirapan ako kay IR? Bakit? Okay. Bakit? Bakit? Kasi nahihirapan ako to create my story. Parang hindi kasi siya hindi pa siya na-try ko siya, pero hindi siya consistent. Ah. So, paano ako mag-sell ng isang product na ako mismo? Hindi consistent yung Hindi ako yung inom. consistent. Diba? Kasi yung mismo thing, dapat consistent. Hindi naman tipid mo, what to buy din sa shades. Ano ka na, meron ka ng maraan. Kahit na yun, pag ganun, hindi ko yun. Pero paano mo kasi, paano mo kasi i-explain eh, kung ako mismo, hindi ako confident na sabihin mo. Kaya, Yeah. napaka-importante na Ay, mag-start naman sa atin. naniniwala ka sa product mo, mas mag-business. Kasi Yeah. parang example lang yan, sa isang business, ikaw mismo na may-ari, o ikaw mismo na create ng creator, naniniwala, susunod yung stop. Doon kasi Yeah. Kasi mag-start. kung ikaw mismo nakikita nila na parang nawawalan ka na ng pera, parang wala ka ng tiwala, wala Yeah. ka, hindi ka naniniwala kung saan makakarating ko. Yeah. Yeah. Kumbaga, parang wala ka talaga mahihikaya. Kaya dapat talaga nag-start sir talaga yung testimony mo sa iyo. That's right. Oh. Yeah. Ito yung suggestion ko sa'yo. Kasi di ba hindi ka pa nakapagpa-lab test laboratory? Kasi siyempre kailangan natin yun, especially tayo, nasa level 4 na rin tayo, di ba? Ako pala, baka nasa level 4 na rin, di ba? So, which means, we're not getting any younger. So, magpa-lab test ka, malalaman mo yung mga matataas na sa'yo, mataas na pala yung uric acid, mataas na pala yung blood sugar, mataas na pala yung cholesterol level, etc. Ngayon, sasabay mo siya ng barley ngayon. In a matter of at least, kahit mga 2 weeks lang, 2 weeks or 3 weeks, magpa-check up po ulit. Makikita mo yung difference. Ano? Kasi ano yun, parang before and after. Before, ito yung lab test mo. Mataas ang sugar mo, mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, yung mga creatinine yan. Kumbaga parang lahat tumataas. After 2 weeks, or 3 weeks, ano yung 3 weeks, yan, check up ka ulit. Makikita mo may malaking difference talaga. Basta i-take mo siya, kakagising mo sa umaga, wala pa laman yung tiyan, empty stomach talaga. Pero dapat religiously. As in, continuous mo siya inumin. Kasi kumbaga parang, kung inumin mo lang siya pag naalala mo, no, hindi siya consistent. Alam mo naman yung consistency, Kaya importance nag-sir ko. yung problema ko dito. Mm. Kaya sabi ko, ang hirap lang ay ano ng product, ng product na ako mismo. Hindi naman ako naging consistent. Kasi Yeah. naalala ko lang, o kaya pag meron lang ng product, pag nakabili lang din ako ng product, o kaya pag meron lang din ako ng product. Kaya doon ako nahihirapan mo. Kaya ang gagawin mo sa kanya, itatabi mo siya palagi. Kumbaga, sa kitchen mo, dapat makita mo siya palagi. Or, alam mo yan, yung makikita mo siya, mag-ubarley ka palagi. Kasi, naging habit mo na naman siya, ano mo yan, Kung na yan. automatic na siya eh. Diba, sa office. Basta sa umaga, barley, bago ka matulog, barley, twice a day ka. Makikita mo ang malaking difference ka. Kahit mga 2 weeks lang, mag-check up ka ulit. Makikita mo. Diba, may malaking pagbabago yan. Diba? At saka, at the end of the day, yung katawan talaga natin yung asset natin. Yun ang Health pinaka-concern natin. ko. Health natin. Yun ang concern natin. Kasi hindi natin nagagawa pag problema. Oo, correct.
So, yun. Kaya nga ako, sir, parang lately ko na lang din pwede, sabi mo nga, sir, pwede diploma, discovery, pwede na lang siya. Yeah. Hindi ko pwede hindi mo kailangan makipag-debate na ano ba yung mas importante or mas mahalaga. Parang sila mahalaga. Yeah. Parang sa negosyo, kailangan ng discount, kailangan mo ng health. Correct. Goodbye. Yes. Hindi lang help. Ako sa totoo lang, lately ko lang din na parang na-appreciate na araw-araw may pressure. Araw-araw may problema. Ano ba gusto mo? May pressure na may problema na healthy ka o may pressure na problema na unhealthy ka? Correct. Ganun eh. May choice ka naman eh. Kaya, you have to choose to be healthy. Kaya kahit na-stress ka man dyan, or alam mo yun, marami ka inisip, at least, alam mo sa sarili mo na may panlaban ka. Alam mo yun, gano'n? Iba kasi yung confidence mo sa gano'n eh, na parang, hindi madadagdagan yung worry mo. Na alam mo sa sarili mo na may ininom akong panlaban sa stress, panlaban sa pagod, panlaban sa puyat. Ano yun yan? Panlaban sa mga unhealthy foods na kinakain. Alam mo yun, gano'n? Yun kasi yung kagandahan pag may tinitake tayong superfood. Amen. Ako Diba? naniniwala naman din ako boys. Kaya, correct. Kaya, okay, kumbaga parang, aside from anything else, ang priority natin yung kalusugan natin. Tama? So, kumbaga, kaya, do it for yourself. Not for anyone, but for yourself. Na, if you really love your health, your body, you have to really, take good care at take the burden. Diba? Para, again, tayo, maging healthy yung body talaga yun. Maging healthier talaga siya. Diba? Yun. At magkukulab tayo, kapatid. Tutulungan kita. Kasi alam ko yung parang, what's your roadmap in your business. Siyempre, gusto mo dito, dumating yung time maging franchisable na yung business mo, ganun yan. Makakatulong tayo dun. Alam mo yun, lahat ng pwede ko dito i-share sa'yo na knowledge ko about business, about scaling the business. So, pwede ko i-share sa'yo, ano yun, mga parang free of charge yung mga ganun. Ano ba ganun? Mentor. Kasi alam mo ba, Yung mentor. may mga business kasi, yung consultancy pa lang, daan libo na binabayan. Oo, totoo lang. Training and... Yung magpapacoach ka, magpapamentor ka, business consultancy, ang mahal yun. Pero kumbaga tayo, kumbaga lahat ng pwede natin pagtulungan, sharing, alam mo Sharing yun. ideas. Yun. Wala yung natin. At saka yun nga, kumbaga parang kapag kasi nakapag-build tayo ng community natin sa network, tapos ang laban. Diba kasi pag nakapag-build ka ng solid community sa networking business, lahat ng ipasok mo negosyo dyan, ay may community ka na. Ano yung ganun? Kasi importante yan eh. What's your community? So pag na-build mo yung strong community mo, kahit anong endorse mong product dyan, madaling mabenta. Kasi na-build mo yung community mo, na-build mo din yung credibility mo. So pag habang binibuild mo yung diba? Yung ganun. Yun. Diba? So, ang haba na ng natin, 43 minutes na pala yung natin. So I'm very much excited kapatid, no? So, siguro may purpose talaga bakit hindi tayo talagang natuloy sa pagtandem natin sa So, siguro ito na nga yun para this time around. Kasi di ba naisip ko dami na tumira ako dito, andyan yung school, yung mag-network, tapos lahat ng ka-meeting ko, dito ko lang dadala. May ganun. Naisip ko na talaga dati yun eh. Titira daw siya dito si Sir. Oo, kasi ganun sabi ko. Tapos, Kaya lang nandun hindi na lang talaga yung kami. restaurant kasi marami kang opportunity dito kasi ilabas mask mo. Yeah. Correct. At saka kumbaga parang yun nga, pwede kang mag-invite ng mga kilala mong negosyante, napapuntahin mo lang Actually, dito. napakalaki talaga ng potential lang kung meron kang restaurant. Kasi sila hindi ka naghahanap ng passport eh. Yes. Sila na naman lapit. Ganun nga. Nandiyan na yung ano Kaso eh. nga lang, sabi nga nila, kailangan mo lang talagang hanapin yung right opportunity na alam mo, pero kung side income, Ito na nga yun kapatid. Kasi sabi ko nga sa'yo, sa 3 boxes lang yun ha. Eh what if nagre-reorder na yung mga yan? Eh ang isang box 10 days lang maubos. Eh pag may sakit dapat twice a day. So ibig sabihin, 5 araw lang to, ubos na to. Yung repeat order mo ba, bilis. Pero pag sa pong family Eh isang pamilya na barley, kahit bata pwede mag-barley, di ba? So ang bilis. So ito sir, wala naman tayong kilang pag-barley. Ito naman kung one day mo siya nag-barley, 2 days mo nag-barley, wala naman siya side effect. Wala. Oo na. Kasi na-organic siya eh. Saka biblically yan. Kumbaga, biblically proven and recommended. Nasa Bible nga siya ng 37 times mention na talagang
ang barley ay kailangan ng tao para humaba buhay natin. Kasi ngayon, paiklian ang buhay ngayon eh. Dahil sa mga tinatawag na natin, mga premature death. Diba? Kasali na siguro sa sistema kasi Yes. Nahanap ko mo ito. Kasi organic. Saka kailangan talaga natin. It's a must na. Malaman nga po, napakahirap ipasok ng organic sa katawan. Yeah, kasi nga, synthetic na sanay na tayo synthetic eh. Kunting sakit ng ulo ba, Jessica Dan. Tapos puro ano yung gano'n. Kaya yun nga, balik tayo sa original, sa organic. Di ba? So yun yung gawin natin. So pipili ka na lang kung business center ka or status. Di ba? Business center or status. Kaya congratulations, Madam She. Ayan. Yeah.